Hello mga ka-fellowship. Today gagawa po tayo ng isang floral arrangement na kung saan gagamit tayo ng one color flower na Rhodus Yellow. Ayan po siya. Pero gagamitin po nating dahon ay tatlong klase. Una po yung fortune plant na plain na green at saka yung pong fortune plant leaves naman na may lining na light green. At yung pong isa ay yung pong tea plant na ating pong gagamitin. Yung dahon po niya. Ayan po. So, yung pinaka-base po natin ay gagamitan po natin ng yung pong plain na fortune plant. I-shape up lang po natin yung mga dulo kasi usual po sa dahon ng fortune plant, yung pong dulo niya ay medyo nagda-dry. So, kinakailangan po lang po natin yung i-shape up. At pagkatapos, ilagay na po natin yung tea plant leaves. I-arrange lang po natin yung ipapaligid lang po natin doon sa ating pong pinaka-vase para makita na po natin yung pagiging outcome niya, yung magiging outcome ng ating pong design. Pero, hindi po natin ilalagay yan lahat along the way. Yun po doon po sa buong mismong base natin. Kundi, ilalagay lang po natin yan sa isang side para na sa gayon, yung pong isang dahon, yun naman po may lining ay makita po sa pamamagitan ng paglalagay natin doon sa paligid niya, doon sa right side naman. Kasi kung papansin po ninyo, pag ilalagay po natin, circle po natin yung mga dahon na pare-pareho, same design na lang po ang mangyayari. At saka hindi po mapapansin yung iba nating dahon na ilalagay. So, ang gagawin po natin, i-distribute natin yan according doon sa design na gusto natin gawin. At kung papansin po ninyo, yung ating po mga fortune leaves na may lining, ikakat po natin yan. Kasi pag sobrang haba, nakayuko na po siya. At reminder lang po, ingatan po natin yung pagpili natin sa dahon para hindi po masayang yung ating binili. Kasi minsan, nakabalot po yung ating mga dahon na binibili. Pero yung gitna po niya, medyo nabubulok na. So, kailangan po natin siyang tignan. Ayan po. So, pagkatapos po natin ilagay yung first layer ng ating pundahon ng fortune with lining, ikakat po natin yan. Pero wag po natin tatapon yung pinutol nating dahon kasi magagamit natin yan doon sa third lining naman po. Ayan po. So, yan po yung ating gagawin. Ayan. So, i-shape up lang po natin para yan po ay magbigay ng design doon sa may right side naman ng ating pong centerpiece. At pagkatapos po niyan, pag natin po na-align na yung ating pong mga dahon, ikakat din po natin yung dulo para hindi siya masyadong mabigat. At i-arrange po natin na maayos. Pagkatapos po natin mailagay yung ating pong mga dahon, unti-unti na po natin ilagay yung ating pong Rhodus na flower. Pero, inuulit ko po, one color lang po yung ating ginamit ngayon. So, kinakailangan po natin siyang i-design na medyo pa-shape up para nasa gayon hindi po masyadong monotonous yung tingin niya. Kung papansin po ninyo, ang gagawin po natin dyan ay from the right side papunta po sa left side. Pali yung dulo po niya nandun po sa may part po ng left side. At kung papansin din po ninyo, tinatanggal po natin yung pinaka main flower stem. Yung stem po ng flower ay kinakat na po natin. Pero yung natirang part, yung dulo, kasi long stem po yan, itatabi po natin siya. Kasi gagamitin po natin yan mamaya sa paningit dun sa mga areas na kinakailangan nating lagyan. So, ang ilalagay po natin ngayon ay yung pong mga main flowers ng stem ng ating pong Rhodus. Ayan po. Ang isang bundle po na Rhodus mostly is 12 stems po yan. Hindi po yan nagbabago. Pero pag mahal po yung flowers, minsan nababawasan po ng 2 piraso. Pero mostly po, 12 po talaga yung bilang ng ating pong stem ng ating pong Rhodus ng flowers. Actually, hindi lang po sa Rhodus, mostly sa mga flowers na ating po binibili. Ayan po. Kung papansin po ninyo, nagkakaroon na po siya ng shape from the right side papunta po sa left side. Ayan po, ubusin po natin yung mga main flowers po ng different stems para the last part, yung pong ating pong mga na-cut po na stem, yun po ang ating pong ilalagay. Ang matitira po dyan kasi mostly yung mga bud, yung mga hindi pa pumumuka, pero maganda po siyang gawin pang accent doon sa ating pong floral arrangement na ating pong gagawin. Ganun po ang mangyayari kasi napakaganda po lalo na pag long stem
mahaba din po yung mga buds na tumutubo dyan sa kanyang sanga. Ayan po siya. Ayan po. So, sumilan na po natin ilagay yung ating pong mga bud. Ayan po siya. Isa-isa po natin ilalagay yan. Pipiliin lang po natin at titignan kung saan siya po pwedeng magandang ilagay. Para na sa gayon, talagang kahit na one color lang po yung ating pong floral arrangement, maganda pa rin po siyang tignan. Ganyan po yung gagawin natin, especially kung ma-budgeted po yung ating pong flower arrangement. Pero, tandaan po natin, yung design ay depende na lang po kung ano yung magugustuhan ninyong gawin. O kaya, kung may request yung ating customer na design na po pwede natin gawin, i-advise na lang po natin sila kung anong kalalabasan nung ating pong gagawin. Ayan po siya. At pagkatandaan po natin, huwag po natin basta isang tabi o itapon yung mga remaining stems or mga buds na ating po napuputol kapag long stem po yung ating flowers kasi magagamit po natin yan on a later basis. Ayan po siya. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Patuloy po nyo kami suportahan at patuloy po ninyong panoorin yung aming pong mga video sapagkat yung panonood po ninyo at suporta ninyo ay malaking maitutulong nito sa amin, especially sa mga pinaplano naming mga extended ministries. Ayan po. Maraming pong salamat at patuloy nyo po kaming suportahan. Mas maganda po na i-like and share po ninyo yung pong aming mga videos. Maraming pong salamat muli. God bless you all and God bless you always.